Muling nagreklamo si Nemumo dahil hindi niya matanggap ang bagong ranggo ni Light. Ipinaliwanag ng receptionist na hanggang D-rank lang ang maibibigay dahil iyon ang nasa sistema. Ngunit kung makamit nila ang malaking tagumpay, maaari itong tumaas agad. Habang iniisip ni Light kung anong tagumpay ang tinutukoy, napatingin siya sa isang poster tungkol sa adventurer killer, na pumapatay ng mga human adventurer sa loob ng dungeon. Kung mahuli nila ito, posibleng araw na mag-rank up siya. Habang nag-uusap sila, biglang may malakas na presensyang papalapit. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang itim na puwang at mula rito ay lumabas si Mia na walang malay, kasabay ng pagkabasag ng bracelet na ibinigay ni Light. Agad ginamitan ni Light ng heal at hypnosis card si Mia upang malaman kung ano ang nangyari. Sa kanyang mga alaala, isang adventurer ang lumapit sa kanilang grupo at nagbabala na may adventurer killer sa loob ng dungeon na pumapatay ng mga tao. Pinayuhan sila nitong umalis para sa kaligtasan nila at ipasa ang babala sa iba. Agad na naglakbay patungong guild ang grupo ni Mia. Ngunit pagsapit ng gabi, pagod na sila at hindi pa man nakakaabot sa kalagitnaan ng daan, biglang nagsalita si Kaito na agad nilang nakilala kasama ang kanyang grupo. Ipinaliwanag nila ang tungkol sa adventurer killer na pumapatay sa loob ng dungeon. Ngunit nagulat ang mga bata nang marinig si Yanaak na nagsabing, dapat pala mas pinagbutihan pa natin ang pagtatago sa mga bangkay. Dito nagsimulang magbago ang aura ng grupo ni Kaito kasabay ng paglabas ng kanyang espada. Doon napagtanto ng mga bata na sila mismo ang adventurer killer. Sa takot, sinabihan ng nakatatandang kapatid si Mia na tumakbo. Lumaban ang kanilang leader ngunit agad siyang tinamaan ni Kaito sa tiyan. Sumugod ang dalawa pa nilang kasama ngunit pareho rin silang pinaslang ng walang awa. Sa kabila ng sugat, bumangon si Wordy at sumigaw. Tumakbo ka na, Mia. Muling sinugod ng magkaibigan si Kaito, ngunit sa huli, parehong napatay ang dalawang bata. Nilapitan ni Kaito si Mia ngunit pinigilan siya ni Yanaak. Sinabi nitong huwag patayin ang bata dahil gagamitin niya ito sa kanyang eksperimento. Takot na takot si Mia habang muling sinisigawan siya ng kanyang kuya na tumakbo na. Tuwang-tuwa si Yanaak nang malaman na buhay pa ang kuya ni Mia at sinabing isa itong prime specimen para sa kanyang pananaliksik. Nagkatitigan ang magkapatid. Kahit ayaw ni Mia iwan ang kuya niya, tumakbo siya palayo dala ang luha at tapang. Sa huling lakas ng kanyang kuya, ginamit niya ang mga turo ni Gold tungkol sa pagiging malikhain sa laban. Binato niya ang espada kay Kaito, at nang iwasan ito, ginamit niya ang kalasag bilang sandata, dahilan para mapatamba si Kaito. Natawa siya ngunit lalo itong ikinagalit ni Kaito kaya agad siyang umatake. Pinigilan siya ni Yanaak sabay sabing habulin din si Mia, dahil kapag nakatakas ito, malalantad silang tunay na pumapatay ng mga adventurer. Habang tumatakbo si Mia, biglang hinarangan ni Kaito ang kanyang harapan. At sa isang iglap, nasa likuran na niya si Kaito. Lumikha ito ng maraming grandiose, mga nagliliwanag na blades na lumilipad sa paligid niya. Habang papalapit si Kaito, mabilis namang lumikha si Mia ng mga ice shard at pinakawalan ito patungo kay Kaito, ngunit madali niya lamang itong nawasak. Muling tumakbo si Mia, ngunit sa isang mabilis na atake, pinatumba siya ni Kaito sa isang iglap. Dito sinabi ni Mia, hindi ka isang legendary hero. Isa ka lang bully na nananakit ng mahihina. Tila tumama ito kay Kaito at biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga panahong sinasabi rin iyon sa kanya ng mga elves, na umaasa lamang siya sa kanilang captain at naabot na niya ang kanyang level limit. Sa sobrang galit, tuluyang nagwala si Kaito at umatake gamit ang kanyang grandiose. Habang napupuno ng takot ang mukha ni Mia, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na hindi siya pwedeng mamatay, dahil sinakripisyo ng kanyang mga kaibigan at ng kuya niya ang kanilang buhay upang mailigtas siya. Kailangan niyang may parating agad kay Light o mas kilala bilang Dark sa mundong ibabaw ang nangyari. Sa sandaling iyon, biglang nag-activate ang bracelet na ibinigay ni Light, senyales na may nangyaring hindi pangkaraniwan. Nang malaman ito ni Light, agad niyang inutos sa mga kasamahan niya na agad na sila pumunta sa dungeon. Mabuti na lang at hindi pa tuluyang nawawala ang buhay ng kuya ni Mia. Napalingon si Kaito sa paligid nang hindi na niya makita si Mia, at tumaas ang boses ni Yanaak nang malaman na nakatakas ito. Nag-aalala siya na kapag nalaman ng guild ang ginawa nila, maaaring makarating pa ito sa Elven Kingdom. Nagsimulang mangamba si Kaito dahil paniguradong hahanapin sila ng White Knight at ng Infernal Captain nito na may level 3B at power na 2,000. Hindi na niya alam ang gagawin, kaya ipinaliwanag ni Yanaak na kailangan lang nilang tapusin ang research.
Kapag natapos iyon, tataas daw ang kanyang level at malulutas ang lahat ng problema. Sumang-ayon si Kaito at napangiti. Bago pa sila tuluyang umalis, biglang lumitaw si Light at mariing sinabi. Walang aalis. Bitbit ni Gold si Elio, ang kuya ni Mia, at inulat niyang buhay pa ito. Agad na ginamitan ni Light ng pagpapagaling si Elio at sinimulan niyang tanungin kung bakit ginawa nila ang ganoong kalupitan sa mga bata. Mariing sinabi ni Light na pagbabayaran nila ang ginawa nila. Nagulat sina Kaito at Yanaak nang sabihin ni Light na kinuha niya sa ilalim ng kanyang proteksyon ang babaeng hinahabol nila, at hindi niya ibubunyag sa guild ang tungkol sa insidente. Ngunit sinabing hindi sila dapat mag-alala, dahil siya mismo ang maghahatid ng katarungan. Humalaklak si Kaito sa tuwa at sinabi na ang kailangan na lang niya ay patayin si Light at ang mga bata. Tumugon si Light, hindi ko hahayaang lumabas ang krimen niyo sa guild, dahil ako mismo ang magpaparusa. Pipilitin kong magdusa kayo hanggang magmakaawa sa kamatayan. Galit na galit si Light at itinakwil sa pangalan niya na mangyayari ang lahat ng kanyang sinasabi. Nagsimulang umatake si Kaito ngunit madali lang siyang napigilan ni Light. Ilang ulit pa niyang hinampas si Light ng buong lakas pero tila walang epekto ang mga atake nito. Bamantong hininga si Light saka madali niyang napaatras si Kaito gamit ang isang simpleng galaw at isang malakas na atake sa sikmura gamit ang kanyang staff. May halong pang-aasar na sinabi ni Light. Galingan mo naman. Baka mapatay kita nang hindi ko sinasadya. Dahil sa inis, agad na pinalabas ni Kaito ang mga Grandios at inatake si Light. Sa bawat pag-iwas nito, makikita ang iba't ibang elemento ng Grandios, may yelo, kidlat, apoy, at bato. Ngunit kampanteng sinabi ni Nemumo na hindi iyon problema para kay Light. Samantala, labis na naguguluhan si Yanaak sa kanyang nakikita. Hindi siya makapaniwala na isang human ang kayang makipagsabayan sa isang elf na gumagamit ng Phantasma-class weapon. Ilang sandali pa, naglabas ng sariling atake si Light, ang Ice Shard. Nagulat si Kaito dahil wala man lang incantation na binigkas si Light. Sa bawat banggaan, madaling nadudurog ng mga Ice Shard ni Light ang Grandios ni Kaito. Kahit gumamit pa ito ng mga trick at umatake mula sa likuran, nababasa pa rin ni Light ang bawat galaw. Naiwang tulala sina Kaito at Yanaak habang pinagmamasdan ang kapangyarihan ni Light. Ang kanyang mga Ice Shard ay tila nagiging barrier na pumoprotekta sa kanya. Hindi makapaniwala si Kaito at pasigan niyang sinabi. Isa ba itong biro? Paano nga ang isang future legendary hero ay natatalo ng isang ordinaryong tao? At sa tindi ng galit, sinigaw pa niya. Master, noong sinauna, ipinagkaloob ng langit ang Grandios. Nagulat si Light sa narinig. Agad siyang napatingin kay Kaito at mariing tinanong. Binanggit mo ang salitang master. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ngumiti si Kaito, sabay tawa ng malakas. Siyempre alam ko, pinanganak akong may dugo ng isang master, at tinatawag nila akong submaster. Nag-iwan iyon ng malalim na katanungan kay Light, bagay na kitang-kita sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya maipaliwanag kung paano nalaman ni Kaito ang tungkol sa mga master, at lalo lamang itong nagpatindi ng kanyang pagdududa at pagkabahala.